po, good evening po mga kababayan. Sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is April 30, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Makati. Dali lang. Dali lang po Marami na tayong mga insidente na nangyari dyan, pero nakita natin kung paano mabilis yung action taken ng mga police natin. At maganda rito yung ating mga kababayan nakikialam na may pakialam Makati Shangri-La mga nangyayari dito. Patuloy pa tinutugi sa mga otoridad ang kasabwat ng Makati Shangri-La. Dito yan sa may San Lorenzo, Makati. At dadalhin po natin sa may Renaissance Condo muna to sa may Ayala Ugong Pasig po yan. 30th Meralco Avenue Ugong Pasig. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Samantala makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talakayan habang tayo ay papunta doon yan sa ating pick up area. Din po sila dumaan. Tapos yung pagdaan din po nila, din na rin po bumulusok yung nakamotor. Pero bago po yun, di po muna po kami pinagbabaray. Parang bumirta lang po muna siya ng kabilang iskinita bago niya po kami tirahin doon sa iskinita. Hindi makapaniwala sa nangyari ang ina ng binata. Hirap dahil marami pa kami mga pangarap. Marami pa akong hindi nagawa. Marami pa rin siyang gustong gawin. Bago ang pamamaril, nakuhanan sa CCTV ang paulit-ulit na paglusot sa mga eskinita ng gunman na tila pinapraktis ang pagtakas. Ayon sa barangay, ang naitalang alitan sa basketball sa lugar noong April 23 ang posibleng dahilan ng pamamaril. According dun sa mga nandoon sa scene na yun, is yun nga, pagbabanta daw. Actually, yung dalawang nakasakay ng motor, isang nakabackside, isang driver, pumunta sila dito sa may gilid ng court and nagbanta sila na sinabi nila, tingnan natin kung makabawi pa kayo. Pero yung mga names na nabanggit po is hindi po talaga siya. So, may theory din po kami na possibly is mistaken identity. Nakaguro ngayon ang biktima sa barangay hall. Bahagi ngayon ng investigasyon ng pulisya ang masusing backtracking sa iba-ibang kuha ng CCTV para makilala at mahuli ang namaril. Lea Quadra, ABS-CBN News. Pick up po, good evening po. Pagkasama pinasok ng pulisya ang isang bahay sa barangay Kaligayahan, Quezon City nitong Biyernes ng hapon matapos makatanggap ng sumbong na may akyat bahay na nagtatago sa storage cabinet. Maya-maya pa, nakapokas na inilabas ng mga pulis sa isang kwarto ang suspect. Patay sa investigasyon ng pulisya, sinira ng suspect ang bubong at kamay kayo. Ang ilan sa kanila na imbitahan na mismo sa apartment, habang ang iba naman ay bahagi ng komunidad sa Paris. Ayon sa ilang source mula sa pamahalaan, pinag-aaralan na kung paano mapipigilan siguro
Mexico from Czech Republic. Pero ang tugon lang ni French Ambassador ay hindi siya makakapagbigay ng anumang impormasyon. So ikinagalang to ng Pangulo, although sinabi nga ng Pangulo na very unsatisfactory, disappointed siya, at hinihiling pa rin niya na kung pwede pa makatulong ang bansa nila na makapagbigay ng additional information. Yung mga ibang nag-speculate at nagbibigay ng kanilang mga opinion na bakit hindi
Heavy traffic. Tinawag na detektibo ng abogado ni Vice President Sara Duterte ang mga reklamong impeachment na nakitaan ng probable cause o sapat na batayan ng House Justice Committee. Buwata naman ang mga miyembro ng komite. Ang tamang forum para sagutin ang mga paratang ay hindi sa press release kundi sa impeachment proceedings. Nagpapatrol si Dean Gulia. Hindi na ikinagulat ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang desisyon ng House Committee on Justice na ideklarang may probable cause o sapat na basehan para ugutan sa paglilitis ang dalawang reklamong impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Doon sa naging petisyon natin sa Korte Suprema, sinasabi natin doon unconstitutional yung ginagawang pagdinig dahil nga lumalagpas na to sa tingin natin sa klaw ng initiation ng impeachment. So ang tingin na kasi natin dito at mga kanina na pag-uusapan ay dapat sa trial na nangyayari. We followed all the rules carefully. Kaya nga yung leadership si chairman sobrang strict niya sa questioning. We were just doing our job to establish the evidence. Muling tinawag ng isa sa mga abogado ng DILG na fishing expedition ang mga nagdaang pagdinig sa Kamara at epektibo umano ang mga reklamong impeachment. Aniya, sasagutin nila kasama forum ang mga inaakusa kay Duterte. Kanina rin ang kampo ng DILG ang video na ipinresenta sa pagdinig nitong Miyerkules. Kaugnay ng aligasyong inciting to sedition at rape threats laban kay Duterte. Hindi aniya binigyang pansin ang konteksto ng pahayag at ang resulta ng investigasyon ay nakabatay umano sa opinyon at panghuhula. Kinontra ito ng chairperson ng House Committee on Justice. The video speaks for itself. Sana lang, nag-participate sila sa Justice Committee para they were able to present their evidence. Giit ni House Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima, maliwanag ang konteksto ng video na authenticated mismo ng National Bureau of Investigation. Aniya, hindi sa press release kundi sa impeachment proceedings ang tamang forum para sagutin ng bise ang mga alegasyon laban sa kanya. Samantala, sinabi ng kapatid ng bise na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na nagtawag umano ang SAC ng isang tinawag niyang charis sa mga chief of staff ng mga kongresista para bumoto pabor sa impeachment. Kung hindi, may banta umanong tatanggalin ang nakalaang pondo ng distrito sa ilalim ng General Appropriations Act o GAA. Itinanggi ni House Deputy Speaker Alvin Benitez at ng iba pang kongresista ang paratang na nila'y layong bahiran ang resulta ng magiging boto ng Kamara sa reklamong impeachment. I think it speaks for itself, di ba? Kapatid niyo, walang ganun. Paano mag-allocate? May nasagaan na. Pero only way na pwede palitan yan mga congressmen. He denied that allegation. Anticipated yan na they will be commenting a lot of negative things. Ayon pa kina Benitez at Representative Lourdes Suan na parehong mula sa Partido Federal ng Pilipinas, hindi rin totoo ang mga alegasyong madaragdagan ng pondo ng mga kongresistang mula sa kanilang partido sa gitna ng impeachment proceedings. Sa Lunes, May 4, tatalakayin at pagbobotohan ng House Committee on Justice ang committee report, resolution at articles of impeachment laban sa DILG bago ito ipasa sa plenaryo. Sabi ni Luis Ro, posibleng sa May 11 isalang at pagbotohan sa plenaryo kung sasang-ayunan nito ang desisyon ng komite na mangangailangan ng boto na hindi bababa sa 106 o 1/3 ng mga miyembro ng Kamara bago
pagkain at seguridad. Bubuksan din ito sa publiko at ila-live stream. Dagdag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, pwedeng ituloy ang paglilitis kahit matapos ang CBD adjournment sa June 5. Ang importante, may sesyon para matanggap nila ang articles of impeachment. Siyempre naman yung impeachment trial sa session. So yung CBDS adjournment will not in any way affect the schedule of the impeachment trial. We can extend, depende sa Senate. Just to confirm, you can extend. The impeachment court can extend, not the Senate. Ani ng gagamitin ng Senado na iwan pa mula sa mahigit 27 billion pesos na lang pondo noong nakaraang taon para sa nakusyabing paglilitis. Para sa mga lider ng Senado, mahalaga ang individual na paghahanda ng mga senador dahil lima lang sa 24 na senador ang abogado. Siyempre, may disadvantage. Di ba yung lawyers may experience sila sa litigation, may experience sa court proceedings. So, lamang talaga yung mga lawyers. Ang problema kapaunti yung lawyers namin dito. Mayorya rin ng mga senador first time na magsisilbing huwes sa impeachment trial. Lawyer naman, so ibaon naman ang mga preparation. Si Soto rin ang unang presiding officer na hindi abogado dahil bawang mga abogado ang Roy Senate President Juan Ponce Enrile at Chief Justice Hilario David sa mga impeachment trial nung panahon nila. Ipinaliwanag ni Lacson kung gaano kahalaga ang papel na ito. Sinasabi talaga yung on the spot. Kasi meron yung kailangan mag-work siya immediately doon sa mga objections, di ba? Ng both defense or prosecution panel na whether to sustain or overrule yung mga objections. Hindi kaya naman ni Soto ang mga kasama na tutukan lang ang trabaho at huwag maapekto sa anumang pressure. We have to read, we have to look at it. They're very impartial, like their attitude. So, wala lahat dapat hindi Mahalaga ang maging desisyon ng mga senator judges sa impeachment trial dahil ang hahatulang PNP ay hindi napapayagan. Dito pumatutok naman mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Camaras at Martin Matiero sa Bad Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. May tutupon, may maglilingkod, may kakatigas sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team ang aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Zoe Perez, Attorney Noel Beltrano at Liza Aquino at John Ami Perez. Lunes hanggang Biyernes mula alas 1 hanggang alas 4 ng hapon. Ang DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ang DZMM Radio Patrol sa Istreta. Una sa balita, una sa public service. TV Patrol sa DZMM. Sa ika-4 na pagkakataon, muling naglayag ang ating ito coalition patungong West Philippine Sea para sa kanilang ika-4 na civilian mission. Ito rin ang unang pagkakataon na tatapak sila sa Pag-asa Island at maghahati ng tulong sa mga residente at mangingisda roon. Live mula sa Manila Bay, si Francis Orcio. Francis, bukod sa pamamahagi ng tulong, may iba pa bang misyon ang grupo pagdating sa isla? Bernadette, sakay tayo ngayon ng MV Kapitan Felix Oca at maglalayag na ito ngayon papuntang Pag-asa Island. Pakay ng grupo na sumakay sa jet ski at iwagayway ang bandila ng Pilipinas at paglaban o isulong yung karapatan sa teritoryo ng bansa. Dala rin ng koalisyon ang mga supply tulad ng bigas at krudo na
desisyon para sa ika-4 nilang misyon. Mula 2023, lumalayag ang atin ito para ipaglaban ang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ngayong taon, tutungo sila sa Pag-asa Island na bahagi ng Kalayaan Island 3. Ang kabataang Moro na si Almo Jaimin mula Cotabato City, bumiyahe pa patungong Maynila para makalahok sa civilian mission. As a youth na nanggaling sa conflict na area, so ramdam ko yung ano nga ba, yung pangangailangan doon sa West Philippine Sea. Si Kyle naman na 18 taong gulang at pinakabata sa mga kalahok, iniaalay ang pagkilahok sa mission sa mga kapwa niya kabataan. Gusto ko rin po na maging influensya sa iba, lalo na sa amin at lalo na mamulat sa mga kabataang Pilipino sa ipaglaban ng West Philippine Sea dahil alam natin na parte doon ang territory po natin. Ayon sa mission commander na si Rafaela David, makasaysayan ang kanilang biyahe ngayon dahil ito ang kauna-unahang pagkakataong tatapak sila sa Pag-asa Island. Bitbit nila ang mga supply kabilang ang pagkain at krudo para sa mga residente at mangingisda sa isla. Bahagi rin ng misyon ang medical outreach at isang community concert para sa mga naninirahan doon. Isinakay din nila sa MV Kapitan Felix Oka ang jet ski. Pagdating sa Pag-asa Island, ay magkakaroon tayo ng patriotic jet ski flag ride. Kasi kung matatandaan natin, yung nakaraang presidente, pinangako mag-jet ski daw siya sa West Philippine Sea. Mukhang hindi na matutupad yun kasi nakakulong na siya. At may kaso ng kinakaharap sa ICC. Si Akbayan Party List Representative Dadang Hirag Ispula ang pangunguna sa pagsakay sa jet ski. First time nilang sumali sa misyon. Ang unang mambabatas na lumahok sa naturang civilian mission. Samantala, sabay ng 4th civilian mission ang 10 taong anibersaryo ng pagkapanalo ng bansa sa 2016 arbitral ruling. Sa pinagtibay ng desisyon, ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sabay din sa misyon ang ASEAN chairmanship ng Pilipinas. Magandang pagkakataon ito na ipakita sa ibang bansa na pagtibayin ang napagkasundo ang international agreements at tutulan ang panghimasok ng China sa teritoryo ng bansa. Bernadette, inaasahan sa May 5 magtatapos ang misyon kasabay naman ang nalalapit na ASEAN Summit na kung saan inaasahan natin tatalakayin ang mga sitwasyon sa West Philippine Sea. At sa Sabado naman nakatakdang dumating itong MV Kapitan Felix Oka sa Pag-asa Island. Bernadette. Maraming salamat, Francis Orso. Iyapila ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang desisyon ng International Criminal Court na ituloy sa paglilitis ang kasong crimes against humanity ng dating Pangulo. O nag hindi ituloy, anila nag-endorso ang pre-trial chamber ng flexible o open-ended na kaso laban kay Duterte dahil hindi na itakda ang mga sakop nitong parameters sa confirmation of charges. Hindi rin anila nasabihan ang kanilang kampo tungkol dito. Bigurin umano ang pre-trial chamber na kilalanin ang mga inilatag na ebidensya para sabihin may sabwatan sina Duterte at kanyang umano'y co-conspirators kaugnay ng extrajudicial killings. Anila hindi umano natalakay ang pagkwestiyon ng depensa sa mga pagkakakilanlan ng mga biktima at salaysay ng mga ilang testigo. Ayon naman sa nakapagsalita ng ICC, mga hukom ang magdidesisyon sa apela ng kampo ni Duterte. Samantala, itinakda na ng ICC Trial Chamber 3 ang unang status conference para sa kaso ni Duterte sa May 27. Ipinagsusumite rin ng chamber mula sa prosecution, depensa at kampo ng mga biktima ang kanilang mga mosyon at iba pang impormasyon tungkol sa kaso. Kabilang ang inaasahan ipipresentang ebidensya, inaasahan haba ng opening statements at updates sa mga dagdag aplikasyon ng mga biktimang gustong lumahok sa paglilitis. Sa status conference din, inaasahan tatalakayin kung kailan ang pagsisimula ng trial ni Duterte sa ICC. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN News Resident Meteorologist Ariel Rojas na ngayon po ay live sa Tagaytay. Ariel, umulan pala ng yelo sa Mountain Province. Alvin, tama ka dahil sa tingin ng
panahon nakaranas ng pag-ulan na may kasamang pagbagsak ng maliliit na butil ng yelo sa isang taniman ng patatas sa bayan ng Bohoko sa Mountain Province itong araw ng Martes. Nakuna ni Bayan Patroller Feby Bitoon ang malakas na pag-ulan sa Bargan Farm sa barangay Sadsadan bandang alas 2 ng hapon. Kita rito ang pagbagsak ng maliliit na butil ng yelo sa lupa na tinatawag na hail. Ito po ay madalas na nangyayari sa mga bulubunduking lugar kung saan madaling nagkakaroon ng thunderstorm o cumulonimbus clouds. Sa loob ito nagbabanggaan at lumalaki ang mga butil ng yelo hanggang sa ito ay bumagsak. Alvin, magpapatuloy pa ang mainit at maalinsahang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa ngayong long weekend at iaasahan ng mga pagulan sa ilang lugar. Ngayong huling araw ng Abril, 44 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na tala iyan sa Dumangas, Iloilo, Iloilo City at Virac, Catanduanes. Bukas naman, Biyernes, 1 ng Mayo, labing isang lugar ang pwedeng makaranas ng delikadong antas ng damang init. 43 degrees Celsius sa Dagupan City, habang 42 degrees Celsius naman sa Bacnotan, La Union, Cavite City, Coron, Palawan, Dumangas, Iloilo, Iba, Zambales, Iloilo City, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, Olongapo City, San Jose Occidental, Mindoro at Tuguegarao City. Sa pamilya, iwasan pa rin mabilad sa direktang arawan, lalo bandang tanghali at hapon, magsuot ng preskong damit, gumamit ng payong o sombrero at dalasan ang pag-inom ng tubig para maiwasan ang heat stress. Ang patuloy na pag-ihip ng mainit na hangin mula Pasipiko, yung easterlies o dumagsa, ang nagadala ng moisture na nagpapataas sa alinsangan at nagpapabuo rin ng thunderstorm lalo sa hapon o gabi. Wala namang inaasahang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong long weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, May 1, sa Mindanao, umaga hanggang tanghali, uulan sa Caraga at may mga daraan ding mga pagulan sa Davao Region at Zamboanga Peninsula. Mas malakas ang ulan pagsapit ng hapon sa Zamboanga, gayon din sa Lanao del Norte at Maguindanao del Norte. Maulan pa pagsapit ng gabi sa Lanao Provinces, Maguindanao Provinces at maging sa Cotabato. Sa Visayas, may mga daraang ulan sa ilang bahagi maghapon at meron ding kalat-kalat na ulan pagsapit ng gabi sa ilang lugar sa Eastern Visayas at sa Northern Negros. Sa Palawan, uulan sa umaga sa hilagang bahagi at sa Southern Palawan naman mula bago magtanghali hanggang pagsapit na ng gabi. Sa Luzon, may mga saglit na ulan sa umaga sa ilang lugar sa Calabarzon at mula naman tanghali hanggang hapon sa Cagayan Valley at Cordillera. May thunderstorm sa Pangasinan bago lumubog ang araw pero wala ng ulan sa Luzon pag lumalim ang gabi. Dito sa Tagaytay City, walang aasahang ulan ngayong long weekend pero pwedeng umabot sa 32 o 33 degrees Celsius ang temperatura sa tanghali at hapon, Biyernes, Sabado at Linggo. Sa Metro Manila naman, tuyong init ang iiral at posibleng umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Biyernes at Sabado, sabi yan ng Pag-asa. Posible yung pagkulimlim ng kalangitan Biyernes at Linggo pero mababa pa rin ang tsansa ng pag-ulan. Alvin, sa gitna ng mainit na panahon, bukod sa swimming ay marami pang pwede ibang gawin ang ating mga kababayan para mag-bonding, especially ngayong long weekend at kabilang nga dyan ang mga pasyalan dito sa Tagaytay City. Naghahanap kayo ng family bonding ngayong tag-init, hit na hit ang mga pasyalan, lalo dito sa Tagaytay City. Sa isang amusement park, patok ang kanilang Tagaytay Sky Eye at Super Viking. Kung adrenaline rush naman ang inyong hanap, pwedeng subukan ang Rock Tower at Rock Coaster. Pero kung trip mo naman ay adventure na may breathtaking view ng Taal Lake at volcano, pwede kang mag-zipline. Pwede rin dito mag-horseback riding. Makakapag-enjoy ang buong pamilya dahil may mga rides at food din para sa kids at kids at heart. At kung mauhaw at magutom pagkatapos ng ride, may mga kainan din sa loob at palibot ng amusement park. Isa pang paboritong pasyalan sa Tagaytay, ang People's Park in the Sky. Mula rito, abot tanaw ang magandang view ng Tagaytay at Taal Volcano. Kung may sariling bao naman, diretso na sa picnic group. Pagsaluhan ang masarap na pagkain sa picnic cottages. At kapag nakapagpahinga na, sabak ulit sa adventures tulad ng horseback riding, zipline, at iba pa. Alam mo, Alvin, nagsimulang dumaksa yung ating mga bisita dito sa amusement park, lagpas alas 4 ng hapon, at pag nalubog ng araw, mas naramdaman yung pagbaba ng temperatura. Actually, malamig yun at medyo mahangin, 25 degrees Celsius.
ng gabi, kaya talagang masusulit ang bonding ng ating mga pamilya habang walang pasok. At mas maganda nga po, pumunta dito, lagpas alas 6 ng gabi kung kailan nga malamig na ang panahon. At yan ang update sa lagay ng panahon mula po rito sa Tagaytay City. Ako po si Ariel Rojas. Happy long weekend at ingat kapamilya. Sa patuloy ng pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel, isa sa mga usapin ngayon ay ang pagtitipid sa biyahe. Sa isang auto show sa Pasay City, tampok ang kampanya na nagsusulong sa paggamit ng electric vehicles bilang alternatibo. Napapatrol, Rod Masenas. Sa bawat galaw ng presyo ng petrolyo, apektado ang araw-araw na biyahe ng mga motorista. Kaya sa Manila International Auto Show sa World Trade Center, ibinida ng isang electric vehicle company ang kanilang kampanyang Drive Electric, Love Pinas. Katuwang ang isang ahensya ng gobyerno. Highlight ng campaign ang 22-day journey sa higit 100 cities mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao gamit ang electric vehicles. Nakapagtala ito ng 2 Guinness World Records para sa pinakamaraming lungsod na napuntahan sa isang continuous journey o tuloy-tuloy na biyahe gamit ang battery electric vehicle at plug-in hybrid electric vehicle. It was really nice being able to rediscover the Philippines and that this was even possible to have electric travel across the entire country. I think the number one reason why people are holding back from buying EVs is they think that there's not enough charging stations. But we prove that everywhere you go, from Pagudpud hanggang General Santos, there are mobility charging stations. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, isa sa mga usaping kaakibat nito ay ang posibleng pagtitipid gamit ang electric vehicles. Savings will be immediately felt by our consumers because you can actually use our cars without fuel. The plug-in hybrid that we have, hindi siya gagamit ng gasolina for as long as you have charge. You can travel on a daily basis without spending a single centavo on fuel. Habang patuloy na umuunlad ang electric mobility sa bansa, unti-unti rin itong nagiging bahagi ng mas malawak na diskusyon sa kinabukasan ng transportasyon sa Pilipinas. Mula city driving hanggang long-distance travel. Rod Masenas, ABS-CBN News. Ilang consumer bumalik sa ulin dahil sa sobrang mahal ng LPG. At Bini, formal na tinanggap ang Global Force Award sa Billboard Women in Music sa Hollywood. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patron. Patrol sa DZMM. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liberate Pro. Ang Liberate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liberate Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liberate Pro. Silimarin plus multimatansi is the generic name of Liberate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liberate Pro. Liver up na tayo. Liberate Pro. What if your phone could be your front row seat? Playtime Entertainment launches PT Idol, Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here. where talent takes the spotlight. Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness. DZMM. Numero 1 sa aksyon. Ang oras sa alas 7:31 ng gabi. Oras na din sa inyo ng Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, wala kang talo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito ang DZMM Radyo Patrol sa Estrella. Una sa balita, una sa public service. Pinakasariwang mga balita, tapasang talakayan. Ang mga pinakamaiinit na issue ng bayan, tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musni at Rika Maso. Pagkikatasan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa
drop na natin sila. Sobrang traffic. Ayun. Ay, Diyos ko, patawad ko. Sobrang traffic. Ay. Kaso binatuhan ulit tayo. Sige lang. Laban lang. Tsaga lang. Kaso talaga, kung talagang kukumpitin mo, talo. Pero sige lang. Sabi ko na nga. Lagi kong sinasabi dati pa. Serbisyo publiko yan. Minsan talaga ay gusto mo man o hindi, at aminin man nila o hindi, mga pinagsusurban natin ay talagang nagsiservisyo tayo. Pero nagbabayad sila. Kaya iniisip siguro nila hindi tayo nagsiservisyo dahil nagbabayad sila. Pamasahin lang yun. At yan, tulad yan, may pagkalugi tayo pagka nata-traffic sa purong serbisyo publiko talaga. Ay, Diyos ko, grabe talaga.